Ayan, so what's up mga sir? Ayan, so good morning sa inyong lahat. Dito na naman tayo, Alcima Gaming ulit. Ayan, so ang video natin ito mga sir ngayon ay tungkol sa ating upgrades dito sa ating motor. Ayan, so meron nag-comment na i-reveal din daw natin or sabihin natin or i-vlog natin kung ano yung mga naging upgrades ko dito sa aking motor. Ayan, so salamat kay Sir TC175 Rider. Ayan, so siya yung nag-comment, shout out sa'yo. So sa video natin ito mga sir ngayon ay sasabihin ko lahat kung ano yung mga upgrades na ginawa ko dito, na mga upgrades na pinalitan, dinagdag. Ayan, meron tayong mga pinalitan, meron din tayong mga dinagdag. Ayan, so medyo mainit-init na ngayon kaya hindi natin ramdam yung lamig. Alright, so ayun mga sir, unahin muna natin yung internal upgrades, yung nasa loob ng fairings, yung hindi nakikita sa labas. Unahin natin yung mga upgrades ko na tinatakpan ng fairings. Ayan, so nasa lahat ay binago ko muna yung kanyang kurente or pinalakas. So nagpalit ako ng spark plug. And sa spark plug natin ngayon ay Hella Iridium spark plug. Ayan, and then pagkatapos nun nagpalit din ako ng, so ito ay video lang na pang mabilisan lang, short video lang to. Sabihin ko lang lahat kung ano yung mga upgrades ko. So sa lahat naman, yung mostly na upgrades ko dito ay sa Shopee ko lang binili. Ayan, so search nyo na lang sa Shopee, doon nyo din mabibili. Ayan, so una sa lahat yung spark plug natin. Pangalawa yung ignition coil, racing ignition coil. So ang nakalagay dito sa akin ay UMA. Ayan, so UMA racing ignition coil. At saka pagkatapos nun, naka racing CDI din tayo, Beast racing CDI. Naka Beast Racing CDI tayo ngayon, na naka number 6 kasi yun ay hanggang 9, pero nilagay ko sa number 6 dahil naka cams din tayo ng 7.0 at saka yung cam follower natin naka roller type cam follower. So yun ang mga sa makina, yun ang mga pinalitan ko. Tsaka pala naka racing clutch lining ako, Pitts bike, and then racing clutch spring. So yung clutch natin ay medyo may katigasan, pero nagagawa naman ng paraan yan para lumambot, kasi yung racing clutch spring matigas yun. Ayan, so bali tatlong racing clutch spring, tapos tatlong stock na clutch spring din. Yan yung binalik ko. Pitts bike racing clutch spring. Sa isa pa, yung carburetor natin, naka 30mm tayo na Oso Evo carb. Ayan, so nabili ko yun sa Shopee sa halagang 5,200 kasama yung shipping fee. And then by the way, naka 14 polish din pala to, yung ating head naka POP 14 polish. So ayan lang siya, yung mga upgrades ko sa loob. Ngayon sa panlabas naman ay yung ating panlabas na new ang ating external upgrades. So external upgrades, and then merong mga nadagdag. So number 1, unahin natin sa harap itong side mirror natin. Side mirror yan ng ZX-10R. Yung una kong bili nun nasa 3,000 sa Shopee, nung hindi pa
pero medyo matagal na yun, kaya medyo mahal pa, 3,000. Ngayon nagpalit ako kasi kusang natumba yung motor ko, bumaba na siya ngayon. Itong side mirror nabili ko na siya ng 1,700. Ayan, so meron pa nga ngayon, nasa 1,400 na yata yung iba, 1,400, 1,600 ganun. Ayun, meron kayo mabibiling ganyang presyo sa Shopee din yan, nabili ko. Tapos itong ating lever, clutch, tsaka tong brake lever natin, buo, Brembo, peking Brembo. Nabili ko sa Shopee din sa halagang 600 plus itong dalawang pares na to. Tapos ito pala yung switch natin, nagpalit din ako nyan, Racing Bumblebee switch. Ito yung may ilaw dito sa gilid. Yan. So tuwing gabi yung ilaw yan, tatlong kulay yan eh, red, blue, tsaka yung rainbow. Pero yung sa akin yung nakuha ko is yung rainbow, nag-iiba-iba yung kulay niya, merong red, blue, white. Ayan, pinag-isama na yung tatlong kulay na yun. So nakikita nyo man sa ating mga rides, diba? Pagka gabi, ginagabi tayo, may ilaw-ilaw to. Tapos ano pa nga ba yung mga napalitan? Ay, ito pala yung dashboard natin. Ayan. So yung stock nyan is analog. So ngayon pinalitan ko siya ng itong combination ng analog tsaka digital. Ayan. Shopee din yan. Nasa Shopee. So sa lahat-lahat na sabihin natin. Tapos yung sa harap pala natin, yung sa harap dun sa head ay naka mask, nabili ko kay Project Gale. Ayan, meron din siyang shop sa Shopee, dyan po din nabili. Yung mask natin na to is R1M inspired, so halagang 2,500. Tapos yung winglet sa kanya din lahat, pati yung itong tank enhancer. Ayan, so yung winglet natin is 800, hindi pa kasama yung shipping doon. Dito din naman sa tank enhancer natin, buwis talaga rin, nabubulol ako. Sa itong tank enhancer natin, nabili din natin kay Project Gale sa Shopee ng halagang 3,000, hindi pa kasali yung shipping fee. So medyo mahal yung shipping fee nito. Nabayaran ko nito nung dumating 3,350 lahat yata. Oo, 3,350. Tapos ako na ang nagpintura dito. Ayan, violet, green, tsaka itong kulay black. Ito yung dating kulay niya. Naka multicolor na kasi yung papel ng ating motor, nilakad ko, kaya baka nagtataka kayo kung bakit ang daming kulay ng ating motor, no? So naka multicolor na po yung ating motor, mga sir, kaya wala tayong problema sa checkpoint. Nag-checkpoint nga tayo kanina pero wala kasi yung camera ko naka-off, hindi ko napakita. Ayan, sa likod naman, ano pa nga ba? Sa likod, naglagay lang naman ako ng tire hugger. Ayan, tapos naka ano pala tayo, naka big elbow, tapos Yoshimura muffler. Ayan, so ang set na yan ay nasa 5,200. 5,200 big elbow tsaka yung Yoshimura muffler. Yung Yoshimura sa Shopee ko lang din nabili. Nagmura na ngayon eh, Yoshimura ngayon nagmura. Bumaba yung kanyang presyo, kasi nabili ko to dati 3,200. Ngayon mabibili nyo na lang nasa 2,000 plus na lang yata, o kaya wala pa. Laki ng pinagbago ng presyo ngayon. Ang gandaan kasi dito sa Yoshimura, ito yung Yoshimura na 420mm. Ito yung mas malaki, kasi bumili ako dati yung Yoshimura na mas maliit. Maganda rin naman yung tunog niya, kaya nga lang pagka binira mo na, medyo masakit sa tenga. Pero at least naman yung Yoshimura kumpara dun sa Karapuvic is mas maganda pa rin yung tunog ng Yoshimura na mas maliit. Kaya ngayon, ito, bumili na naman ako ng yung mas malaking Yoshimura. Ito, ang ganda ng tunog, buong buo. Hindi siya yung masakit sa tenga kahit na ginagas mo, kahit na tinuthrottle. Maganda siya sa tenga, hindi siya yung masakit, hindi siya yung parang pumupunit.
ano pa nga ba. Yun lang naman mga sir. So hindi na natin kailangan sabihin na ay ko nga pala yung ito pala sa likod pinalagyan ko rin ng top box. Naglagay rin tayo ng top box sa likod, kaya napalitan yung yung kapitan ng angkas. Kaya napalitan siya ng ano ba tawag nun? Nakalimutan ko. Basta yung lalagyan ng pagpapatungan ng box. So yun lang mga sir, yun lang yung mga naging upgrades ko dito. So number 1 talaga, yun ako yung sa kuryente nya. Yun talaga yung number 1 kasi nung bago kasi to, nung brand new pa lang na nilabas ko, kahit 2 minute na yung motor natin, namamatay-matay siya. Wala siyang idle. So yun lang mga sir, wala na akong naging upgrades, yun lang. Sa hanggang dito na lang tong video natin, short video nga lang sabi ko, para hindi na humaba. Wala na din naman na akong kukwento. Alright, so ayun, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay pakiclick na rin yung subscribe button. Ayan, para nang madagdagan yung ating subscriber. At pakilike na rin yung ating video. Ayan, so maraming salamat. See you on our next ride. Ride safe always. Babush.